ito magkakatotoo na yung mga sinasabi natin. Kapag magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Muli po tayo mag-aanyaya sa ating pagtatanghal ngayong gabi na tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan. Pakinggan nyo mabuti ito. Alam nyo, very ito kumbaga fluid yan. Sabi ko sa inyo yung samahan na yan, di magtatagal yan di ba? Gagamitin ito, talagang ikinahon ito Talagang inihanda ito, kaya wala ngang ginawa si Digonyo, kundi pinag-aralan niya yan simula nung maupo siya, hanggang sa matatapos na termino niyan. Wala naman siyang ginawa sa gobyerno Naglingkod ba yan? Yung gobyerno naglingkod sa kanya sa loob ng 6 na taon. Hindi naglingkod yan. Tayo ang naglingkod sa kanila. Yung gobyerno ang naglingkod sa kanila. Baliktad mga kaibigan Di ba dapat maglilingkod sila sa gobyerno? Baliktad. Ngayon, ito magkakatotoo na yung mga sinasabi natin. Kapag hindi naibigay nitong si Bongbong Marcos ang lahat ng kailangan o hinihingi nitong pangkat na yan ni Digongyo. Pakinggan nyo to. Ngayon medyo shaky itong relasyon ng Marcos at Duterte. Kahapon may nagrally. Nakita ko sa social media. Litrato nagrarally. Ang nirarally nila, laban lang kay Marcos. Laban lang kay Marcos. Bakit? Bakit hindi kasama si Sara? Ang sinasabi nila, bayaran yung buwis. Yun ang kanilang issue. Bakit si Marcos lang ang target nila? Sino ang nagpaparally? Tandaan ninyo hindi na nangangailangan ng oposisyon ngayon si Marcos. Sapagkat ang mga kaaway niya ngayon at magiging kaaway niya ngayon, na unang-una, itong mga nasa loob na kasama niya. Ito yung mga kung tawagin ay enemies within. Kaya kung ako kayo, panunurin ko na lang muna ito. Ito hindi imposible na kukuha yan si Bongbong Marcos ng mga tao sa oposisyon. Isa yan sa mga idea nilang yan na gagawin nila. Bakit? Para makabuo sila ng sariling puwersa. Wala na siyang pupuntahan Hindi na si Vice President Robredo ang kanilang problema ngayon. Ako nga mga kaibigan iniisip ko lang ito, na baka tinatrabaho na nila ngayon kung paano sila magkakaroon ng magandang relasyon kay Vice President Leni Robredo. Sapagkat pag hindi nila ginawa yan, mga kaibigan, ay tagilid na si Bongbong Marcos. Nakaamba na sa kanya yung mag-aala Gloria Macapagal Arroyo. Tandaan ninyo, magkasamang dumating sa kamera, magkasabay pumasok Gloria Macapagal Arroyo at Sara. Ano ba ginawa ni Gloria noon? Minadali niya na ibagsak si Erap. Dapat naman talaga mapatalsik si Erap. Kaya lang, ginamit niyang oportunidad yun. Ilang taon ang natira na hindi na isilbi ni Erap, na siya nagpatuloy 4 na taon. Pagkatapos, sabi hindi siya kakandidato, pero kumandidato, nakailang taon siya? Naka 10 taon.
naiwasan niya yung batas pinaglaruan nila na ang presidente ay kailangan lang manungkulan ng isang termino at hindi na maaring kumandidato. Kung uunawain mo nga yun at hindi bababuyin, hindi bibigyan ng, hindi babaluktutin, kailanman hindi na sila dapat kumandidato kahit sa anong pwesto. Kasi hindi sinasabi ron. Ang sinasabi ron, hindi ka na pwedeng sa re-election. Hindi ba pag lumaho ka, re-election pa rin yun eh. Kahit anong posisyon eh. Hindi ho ba, mga kaibigan? Merong litrato pa eh na niyakap ni Bongbong si Sara doon sa kamera. Pero pinakikita rin sa litrato na hindi yumayakap si Sara. Di ba ano yun? Customary yun, yung niyakap ka, yayakapin mo, di ba? Lalo na parang ano yun eh. Yakap ng tagumpay nila, di ba? Pero hindi, mga kaibigan, parang pilit na pilit si Sara, tsaka hindi mababaka sa muka na masaya siya. Hindi ba? Hindi siya ginawang defense, secretary. Doon pala makikita na ninyo. Ngayon, ito, may plano yan. Gusto nila na wag matahimik ang kaluluwa ni Bongbong Marcos para mapasunod sa gusto nila. Ito pa namang si Bongbong Marcos, makikita ninyo ngayon, nagbabago ng tenor. Pero ito lang ang dapat tandaan ng kampo ni Marcos. Huwag kayong pakakasiguro at magiging masyadong tiwala at wala rin kayo dapat na ipagyabang. Lalo na yung mga tao ninyong sabit lang yung mga hinduropot na yan eh. Yung mga itinatalaga ninyo sa pwesto sapagkat delikado ka. Hindi lamang pagka yan, ginamitan ka na ng sinimulan na kung paano ka patatalsikin sa pwesto, baka nagsisimula na nga eh. Baka yung mga rally na yan na ikaw ang puntirya, hindi mo alam kanino nang galing yan. At hindi naman gagawin yan ng kampo ni Vice President Robredo. Itong mga troll, ang magiging trabaho ngayon yan, pagsabungin kayo ni Vice President Leni Robredo hanggang magagawa nila. Kaya lahat ng paninira labang kay Vice President Robredo kahit hindi siya ang lumalabas na nanalo dito sa resulta ng COMELEC, mga kaibigan, tuloy pa rin. Di ba? Bakit nila ginagawa yan? Para ma-divert, palayo doon sa plano na kanilang inihanda at gagawin labang kay Marcos. Yan ang tandaan ninyo. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi ng lagim, Trixie Angeles. Nagmamahal sa'yo.